Alam po ninyo, hindi ko po alam kung saan po dinadala ng mga tao. Nababalitaan naman natin na halos wala naman pong wala po tayong makitang proyekto eh. Mismo si Auntie Claire ang umaamin na ang inaasikaso pa po nila dito po sa tinatawag nating mga malalaking infrastructure ay nasa proseso pa lang po sila ng pag-ayos ng right of way, no? Wala pong malalaking proyekto, pabahay, wala rin po yung 1 million na pabahay. Wala rin po yung mga malalaking infrastructure, hindi rin po mapababa yung mga presyo ng bilihin, no? As in talagang matatawag natin kumpara po kay Pangulong Duterte, zero talaga eh, no? Tapos ang dami pong pumasok na pera. Ang dami pong pumasok na pera dito sa gobyernong to. Ang dami nilang create na proyekto para gumawa ng pera, hindi po para for the sake na magkaroon ng proyekto. Hindi po eh. Gumagawa po sila ng mga proyekto para mag-create ng pera. Halimbawa po, Maharlika Fund. O ano na po nahita natin sa Maharlika Fund? Di po ba? Nakakuha lang ng pera para magbuo ng Maharlika Fund, pero wala po tayong nabalitaan na kumita yung Maharlika Fund o nagkaroon ng ganansya tayo riyan. Tapos, ikot ng ikot sa buong mundo para mag-invite ng foreign investors. Wala rin tayong mabalitaang foreign investors. Ayuda lang po yung may pagmamalaki nitong gobyerno na to, no? Ayuda at saka yung mga kadiwa center na hindi naman po tuloy-tuloy o hindi naman natin makita. Tapos, ubos na ang pera, wala na ring may budget din. Nakakaawa po na nakakatawa ito pong gobyerno na to. Kasi ito po, sinabi naman po ni agent ng bayan, si J.M. Morales, many candidates for local positions are currently jumping to the Duterte camp to escape the wrath of the people. Yung galit po ng tao, no? Iniiwasan nila. Paano hindi magagalit? Eto si Recto, hindi mo alam kung tinatimingan niya para lalong magalit, no? Wala pong proyekto itong gobyerno na to, masasabi nating malalaking proyekto, kundi meron naman. Kung manonood ka sa PTV4, hindi po yan yung ina-expect natin. Dahil galing po tayo kay Tatay Digong, kahit hindi po tayo nanonood sa PTV4, ay nakikita natin, nararamdaman lahat po ng proyekto ni Tatay Digong, no? Ramdam na ramdam natin. Pagdating dito, wala. Ang malupit pa, ang lakas pa pong mangutang, no? Yung rate po ng pangungutang niya, daig lahat ng presidente, no? Ito po ang nag-aakyat ng pinakamaraming utang. Hindi po pinakamaraming pera, pinakamaraming utang sa Pilipinas. Pagkatapos po, ang dami pang ibenta, kasama na yung ginto, ang dami pang nakuha. Huwag niyo po sabihin, paulit-ulit lang ako. Okay lang po yung ulit-ulitin ko sa inyo. Dahil yan po ang katotohanan. Ito po ang bago, no? Maraming inutang, maraming binenta, maraming kinuhang mga pera mula po sa PhilHealth, PDIC, GSIS, SSS, at iba't iba pa. Napakarami po perang dumaan sa kamay, no? Tapos, tataasan pa ngayon ang tax. Ito po yung sinasabi na capital gains tax. Magtataas po ng capital gains tax mula po 6% papunta po ng 10%. O ito po pala kung ano po yung capital gains tax. Ito po yung profit na kukuha, no? Kung ikaw ay magbebenta ng ari-arian, halimbawa po, nagbenta ka po ng house and lot na 5 million. O sa dati po, ang babayaran mo lang na tax dahil 6% lang ay 300,000. Pero magdadagdag po si Recto. Wala pong pakialam si Recto, no? Kahit gano'n nakahirap. Alam niyo po,
yung pagdadagdag po ng tax, ginagawa po yan ng mayayamang bansa dahil sobrang umunlad yung bansa nila, no? Napaunlad ng kanilang gobyerno dahil po sa gobyerno nila napaunlad yung bansa. Kaya bilang ganti, ibalik naman sa gobyerno yung mga kinita ng tao. Dito po, mahirap na lang po magsabi pero sasabihin na rin natin, wala naman po tayong pag-unlad na nakikita eh. No? Wala naman tayong pag-unlad na nakikita. Pahirap ng pahirap ang buhay. Ayan po, SWS nagsasabi oh, ang dami po nagugutom, dumadami po yung mahihirap. Tapos, ang una nyo naiisip, mag-impose pa ng panibagong tax. Kahit sabihin nyo po na pangmayaman lang yan, dahil mayaman lang daw yung makakapagbenta ng ari-arian. Saan ba ipapasa ng mayayaman yan? Lahat po ng tax na kinukuha nyo sa mayayaman, mapupunta pa rin yan eventually sa mga mahihirap. Ipapasa lang nila yan eh. No? Yan po ang epekto ni Recto sa atin. No? Si Recto po, isip lang po na isip yan. Saan tayo kukuha ng pera? Siya po nakaisip niyan, di ba? Yung mga pagkukunan natin yung mga PhilHealth na yan. Ang tanong, saan po yan? Nasaan na po yung mga pera? Hindi nyo pa nga mapaliwanag. Ngayon, magdadagdag na naman kayo ng buwis. O mag-heart-heart lang po kayo dyan, ha? Ma-share nyo lang po. Okay. Uy, meron na pala nagpakape. Hindi natin nabati man lang. Thank you very much muna sa nagpakape. Si Inday Osang na nagpakape po ng 199 pounds. Inday Osang, thank you. Maraming salamat. Teka muna, dito nga natin kukunin. Mukhang hindi pa po si Inday Osang. I-add muna natin siyang moderator. Okay, pag-usapan po natin, no? Ito naman po, si Larry Gadon naman at saka itong si Jarrett. Naku, ang daming nakakaawa si Jarrett dahil natabunan na siya ni Anticler, di ba? O ngayon, pag wala po si Anticler, bumabanat naman to si Jarrett. Kahit 3 lang po nanonood. Kahit 3 lang po nanonood dito sa X. Patulan na natin. Okay, ayon po kay Gadon. Ito po sabi po ni Gadon. Bago po to dahil ito po yung pagbaliktad na nagpa-endorse na po si Camille Villar at saka si BP Inday Sara, no? Ito po ang sabi ni Gadon. Isang malaking pagkakamali kay Senator Amy Marcos na magpa-endorse siya kay BP Inday Sara dahil ito ay isang case of death. Ganon din si Villar, Camille Villar, dahil wala naman talagang tao ang mga Duterte. Wala daw po, no? Wala daw pong tao itong yung mga Duterte. Kaya case of death daw po yan. Alam mo, Larry Gadon, mawalang galang na nga sa'yo, no? Ikaw ba ang nagpapayo sa mga kandidato? Paano sila mananalo? Hindi ba, Gadon, talunan ka? Ang pagkakaalam ko, si Amy Marcos, no? Laging nananalo. Laging nananalo yan di ba? Si Amy Marcos. Si Camille Villar, nananalo din, congressman lang nga, no? Ikaw, Gadon, hindi ka pa namin narinig o hindi pa namin nasaksihan yung pagkapanalo mo. Tapos, ikaw ang magpapayo sa mga marunong manalo. Yun yung pagkakaiba, no? Bago ka magpayo na mali ang kanilang ginawa, dapat ginawa mo muna yung tama para manalo ka. Hindi ba? Kaya ka hindi nananalo. Kasi mali yung pangbasa mo sa sitwasyon. Akalain mo, no?
akalain mo lariga doon. Kaya katalunan. Kasi ganyan ka magbasa. Sino ang maniniwala sa'yo na walang totoong tao ang mga Duterte? Tignan niyo yung lahat ng survey. Sino ang number 1 ngayon? Si Bongo. Si Bongo. Si Bongo ba ay tao ni Marcos? Malapit kay Duterte. Number 1 sa lahat ng survey, si Bongo. Tapos sasabihin mo, ang conclusion mo, walang tauhan si Duterte. Kaya katalunan. Kasi hindi ka marunong magbasa ng mga posisyon. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, bakit magpapa-endorso si Villar at saka si Amy Marcos kay BP Sara? Di ba? Kung sa tingin nila, wala namang mahita. In the first place, nasa alyansa sila at sila ay nalalaglag. Laglagin sila eh. Malaki ang tsansa nila na matalo. Nasa alyansa sila, gadun Nasa alyansa sila, pero malaki ang tsansa nila matalo. Ang chance lang nilang manalo ay kung sila ay endorso ng isang Duterte o si Sara Duterte. Marunong ka pa sa mga marunong manalo. Di ba? Marunong ka pa sa marunong manalo. Bago ka magpayo kung paano mananalo yung mga kandidato, ipanalo mo muna sarili mo.